Isang mapagpalang umaga po sa katanghaliang ito. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon at ako po ang kanyang pinili upang manguna sa ating banal na gawain sa umagang ito. Sa umaga pong ito ay wala po tayong nakatala na mag-share upang magbahagi sa kadakilaan ng Diyos na nagawa po sa atin. Inaanyayahan ko po na magtaas po ng kamay ang nais na mag-volunteer upang magbahagi sa hiwaga ng ating Panginoon na naganap sa inyong buhay. Sino po ba ang may gusto? Sige po, kapatid. Mayroon po tayong kapatid na nag-volunteer na magbahagi sa umagang ito. Pangalan niyo, kapatid? Magandang umaga po sa inyo lahat. Share ko lang po yung paano po ako napunta dito sa dakong ito. Noon po, nagtatrabaho po ako sa Baliwag. Doon po sa kantin. So, nagkasakit po ako sa bato. Una po, isa lang po yung sakit kong bato. So, nung isang linggo po na gumaling. Pero nung bumalik po ako sa trabaho, bumalik. Yung sakit ko po na yon, isa lang po pero po naging dalawa. So, dahil po sa nanay ko, pinapunta niya po ako dito. Sabi niya, punta daw po kami. Gabi po yun, Sabado. Yun po, nagpunta naman po kami dito. So, nung pagpupo ko po sa dulo, lumabas po si Apo. Yung nanghihina akong katawan. Kasi po nung hapon po na yun, nagsusuka po ako. Yun nga po, pupunta po ako dito para po talagang imatay na ako sa hina ng katawan. So nung lumabas po si Apo, bigla po ako lumakas. Nung pagkayari pong magmensahe, nagulat po ako, bigla po niyang, sasabihin ko pa lang po na, Apo, ako sumasakit po yung tiyan ko, pahil mo. Bigla po niyang hinawakan yung tiyan ko. Nanay ko po, nagulat, ganun. Di kinuwento naman po sa lola ko, na sabi po ng lola ko, agad naman daw po niya nalalaman yun. Kasi nga po, buhay ang Kristo. Buhay po ang Diyos. So, ngayon po, sabi nga po ni Apo, lola ko, na 9 days daw po, gagaling na to, sabi niya ganon. So, nung 9 days na po, hindi po ako sabi ko, 9 days, sabi po ni nanay, 9 days daw po, daw po, pwede na po yan, sabi niya ganon. Nung natanggal naman po, bumalik po ako sa trabaho, diyan sa Sonatan naman po. So yun po, sumasakit naman po yung dito po. Para bumalik po yung ulcer ko.
So, nung bumalik naman po ulit ako dito, sabi ko sa sarili ko, ay naku, hindi na po ako aalis dito na lang po ako. Sabi ko nga sa sarili ko. Yun po, nung habang kumakanta po si Apo noon, yung mga halo-halo, yung mix, para pong remix. Yun, naluluha po ako dahil po doon sa mensahe. Yun, hindi alam ko sa sarili ko po wala na po akong sakit. Pero minsan may nararamdaman po ako. Agad ko po dinudulog kay Ama yung mga nararamdaman ko. So, yung mga pinagtrabawan ko po na yun, gusto ko po mag-ipon para po makapag-aral. Pero po nung inipon ko, pambili lang po ng gamot. So, pumunta nga po ako sa dako na to. Share ko rin po yung biyaya sa akin ng Panginoon na sabi nga po ng nanay ko, kapo di daw po ako makapag-aral. So, naglalaba po ako noon. Pagkayari ko, pumunta po ako doon pinatawag po ako ng ate ko. Sabi po ng ate ko, daw ako. Sabi po ng nanay, wala po kami pera, sabi niyang ganon. Buhay nga po ang Diyos, nakapag-aral nga po ako sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Tapos, nung isang linggo na po ako nag-aral. Lunes po, pinahinto po ako ni nanay kasi nga po, yung mga gastos nga po sa course ko, wala pong pambili kahit sa uniform po ng pang chef. Yun, alaraw daw po silang nakuwad sa may scholar daw po kasi ko. Yung mag-aano daw po sila tita doon sa mga tumulong sa amin. Wala daw po silang nakuha. Hindi daw po sila binigyan. Sabi ko po sa sarili ko, ito po siguro yung panahon na bigyan ulit ng time ang Panginoon. Ginawa niya po siguro yun. Sabi po sa akin, bawat bless po sa akin pag nangyayari po itong dambana, hinahatid sa akin ng banal na espiritu na wag daw po ako mag-alala. Sabi niya po ganun. Sabi po kahapon sa akin ng banal na espiritu. Kahit daw po hindi ako makapag-aral, maabot ko po yung mga pangarap ko dahil lang po sa Ama na isa puso ko lang daw po siya. Sabi niya ganun. Kahit na hindi ko po makuha yung diploma ko, basta sa kanya lang daw po ako. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat kapatid sa binahagi mo sa amin sa kadakilaan ng Diyos na nangyari sa iyong buhay. Ang susunod po nating mag-aalay ng awit ay isa pong Caps, si kapatid na Magno Guevara. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay tinawagan upang mag-alay ng awit. Una sa ating Panginoong Diyos, sa ating banal na espiritu, sa katawan po ng ating mahal na Apo Kunsing na kinalugdan. Sa ating mga alagad, sa ating mga
tagasunod, mga pasyente, sa ating mga choir, at lalong-lalo na sa ating mga kapatid na Kap 1, 2, 3! Salamat po, salamat. Marami pa pala. Para po sa ating lahat. Apo, kunching ng buhay, tungo sa kabanalan, hirap kanyang dinanas, tinik ng buhay, nalampasan, pag-ibig ng may kapal, di na magmamaliw pa. Apo kunching siyang gabay sa may karamdaman, sa ngalan ng Diyos Ama't Patnubay. Apo kunching ng buhay, kaganapan. Buhay po ba ang Diyos? Nilulukuban Espiritong Banal, nagpapagaling ng may karamdaman. Kap Kristo Ama, Espiritu Santo, o Apo kunching ang pagpapala mo. O Apo kunching, ikaw ang patnubay. Si Apo kunching, tayo'y magmahalan. Kay Apo kunching, tayo'y magbigayan. Si Apo kunching, tunay na patnubay. Si Apo kunching, tunay na patnubay. O Apo kunching, tunay na patnubay. Apo kunching ng buhay, tungo sa kabanalan, hirap kanyang dinanas. Nilulukuban Espiritong Banal, nagpapagaling ng may karamdaman. Kap Kristo Ama, Espiritu Santo, o Apo kunching ang pagpapala mo. Kay Apo kunching, tayo'y magmahalan. Kay Apo kunching, tayo'y magbigayan. Si Apo kunching, tunay na patnubay. Sorry po. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi, lumulungkot hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang
aking maging kapalaran. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi, lumulungkot, hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Salamat po. Maraming salamat. Sorry po. Maraming salamat po kapatid sa napakaganda mong awitin. Sino pa po ang magbo-volunteer na upang ibahagi po ang kadakilaan na nangyari sa kanyang buhay? Ito po, sigurado marami pong biyayang nakamtang. Ang susunod po ay ang ating isa pong ina ng tahanan ng mga alagad, si Mami Beth Chico. Muli po, aming minamahal na Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na muli ay tinawagan at inakay mo ang mga anak mo, kaya sila'y naririto sa araw na ito upang kilalanin ka ng lubusan bilang Diyos amang dakila't makapangyarihan na dapat nilang tawagan sa bawat araw. Amen. Palakpakan nga po ulit natin ang ating Diyos na buhay. Kala ko po si mother kasi hindi naman ako mother ng dormitoryo. Mother ako ng mga puso ninyo. Amen po ba? Bago po ako magbahagi, gusto ko lamang pong magbigay ng mga ilang paalaala sa mga kapatid na nagpupunta rito sa banal na lugar na ito. Ang lugar pong ito ay banal. Bilang palatandaan po, nakita nyo po, wala pong pumapasok ng nakatsinelas, nakasapatos. Liban lang po ang mahal na Apo Kunching, na yun naman pong kanyang suot na sandalyas ay talagang ipinabatid sa kanya ng ating Panginoon sa ganong kasuotan. Pero liban po kay Apo Kunching, wala pong panahihintulutan. Liban po doon sa talagang humihingi ng kapahintulutan sapagkat may mga karamdaman sa kanilang mga talampakan. So isa po yun. Pangalawa po, pinapaalala din po sa inyo sapagkat kanina bago magpasimula ang gawain, medyo maingay po tayo. Kaya po salamat sa kapatid na kahit hindi inatasan, kapatid na Promise, kapatid na Lita, na hinawakan yung sign age para po ipakita sa inyo na ang lugar na ito ay banal, kaya kailangan po ang katahimikan. Bakit po kailangan ng katahimikan? Hindi niyo po kasi maririnig ang tinig ng Panginoon kung may kaguluhan. Amen po ba? Kung natatandaan niyo po ang isa po sa mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, nung last Wednesday po yata yun ng may misa na binanggit na po pwede tayong manalangin ng hindi na tayo magsasalita, kundi mananahimik na lamang po tayo at pakinggan po natin ang tinig ng Banal na Espiritu na mangungusap sa atin. So ang punto po, paano po natin maririnig ang tinig ng Banal na Espiritu kung magulo po tayo? Kaya hinihiling po ang
complete silence once po na pumasok na po tayo sa dambana. At maging sa kapaligiran po ng dambana, ipinapakuisap din po ang ganap na katahimikan. Pangalawa po yun. Pangatlo, ito po ay isa pa sa mga observation. Ang mga alagad po na naglilinis ng dambana, yan po talaga ay pagganap nila bilang pag-aata sa kanila na sila yung maglinis pagkatapos ng gawain at pasimula ng gawain sa bawat araw. Subalit ito po ang kanilang observation. Nawa po ay hindi kayo isa rito. Na matapos nyo pong kumain ng mga candy, yung po mga wrappers ninyo, kung saan-saan nyo lamang po iniiwanan. Banal nga po yung lugar na ito. Kaya po may mga bulsa naman po kayo, di po ba? Hindi po ba maaari na pagkakain nyo po ng candy ilagay na lang po sa mga bulsa yung mga balutan, sa halip po na iwanan natin kung saan-saan. Ang dami pong nawawalis na mga balutan ng candy. At eto pa po, pag po may pinamigay na mga makopa, yung pong iba, kinakagatan pagkatapos iniiwanan na lang po dyan. Iya po ay isang paglapastangan sa ating banal na dambana na itinuturing nating banal. Kaya yun lang po ang isa sa mga pakiusap. Yung po kasing candy na yan napakamahalaga po yan Kung bibigyan nyo po ng pagpahalaga, yan po ay nagsisilbing gamot sa mga may karamdaman. Alam nyo po ba kami na may mga anak po kami sa ibang bansa? Talaga pong nagmimithi po kami na makakuha kami ng candy, iniipon po namin yan at pag umuwi po yung mga anak namin, pinapabaon namin pabalik po dun sa mga bansang kanilang tinitirhan. At alam niyo po ba yung binabahagi nilang kahiwagaan? Tunay nga pong napakahiwaga ng Panginoon. Pag po may sumasakit sa katawan nila at sila'y kumain ng candy, buhay ang Diyos, nawawala po yung sumasakit sa kanilang katawan. Kaya po, bigyan po natin ng halaga ang anumang bagay na nakukuha natin sa dambanang ito, sapagkat ang lahat ng nagaganap dito ay hindi sa ganang kagustuhan ng tao, kundi sa ganang kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya iyan po ay mga biyaya. Subalit nawa naman po sa pagkuha ng candy, wag naman po kayong magkakagalit na dahil lang doon sa candy magkakasama ang kinanloob. Pag po nasa kamay na nung kapatid ninyo, magpaubaya na lang po kayo, sapagkat siguradong merong pagkakataon na ibibigay ang Panginoon na yung candy na yon, hindi mo man pag lunggatian na makuha mo, bumabagsak mismo sa kandungan ninyo. Amen po ba? Ibig sabihin, talagang yung candy na yon ay bigay ng Ama para sa inyo. Pang-apat pong paalala, pinapaalala din po sa inyo na pagka kayo dadaan dito sa gitna, kahit doon po kayo dumaan sa likod or dito sa harapan, pakita po natin yung paggalang sa ating divine mercy sa banal na espiritu na nananahan dito sa banal na lugar na ito. Amen po ba yon? Pero meron po akong ipagmamalaki. Hindi naman po sa naninira ako sa mga ibang lugar, bisita or simbahan na natutunguhan ko. Kakaiba po dito. Kasi po ang na-observe ko nga po dito, meron po talagang katahimikan. Unlike po sa iba na habang naghihintay ng misa, ganyanan po sila ng ganyanan. Hindi ko po sila pinipintasan ko po sila. Gusto ko lamang pong ipabatid sa inyo na at least po dito, meron pong natututunan yung mga taong nagpupunta na talagang mag-observe ng silence once po na kayo ay nakapasok dito sa banal na lugar na ito. Yun lamang po yung mga paalala. Anyway, sa mga damit naman, wala namang problema. Wala namang pumapasok na mga naka-short-short. Wala namang pumapasok na naka-spaghetti, nakaluwa yung kanilang mga dibdib, at sa mga lalaki, wala namang pumapasok ng nakasando. Kaya siguro po, sa part po na yon, nakakatupad po tayo sa ating Panginoon. Kasi po ang pagpunta po dito, nakikipag-date po tayo hindi po ba? May ka-date po tayo dito kaya po tayo nagpupunta dito. Pag tayo po may ka-date, nasa bahay pa lang tayo, excited na po tayo na ma-meet po natin yung ka-date natin. At nag-aayos po tayo, nagsusuot po tayo ng maayos. So, ang ka-date po natin ay Panginoon, kaya masigit po tayong mag-ayos sa ating sarili at manamit tayo ng kaaya-aya sa ating Panginoon. Kaya po ba natin yon? Yun lang po yung mga simpleng mga paalala, mga simpleng patakaran na ipinatutupad sa dambanang ito. Hindi naman po mahirap sundin. Madadaman nyo naman po ang pag-aatas ng ating Panginoon. Ito na po yung sharing ko. Gusto ko lamang pong ipabatid sa inyo na August 27,
Next month po, ikapitong taon ko na po dito. Hindi ko po lubos maisip na nakapitong taon na pala ako, na ang bawat araw ay puno ako ng pananabik. Hindi man po ako makarating, katulad kahapon, hindi po ako nakarating, liban lang po kung talagang napakahigpit ng pangangailangan. Subalit habang kaya ko po at wala namang ganong mahigpit na pangangailangan, hindi po talaga maaaring hindi ako makarating sa banal na lugar na ito. Sapagkat katulad din po ng nadarama ko, nadarama ng mga alagad, nadarama ninyo, na ang pakiwari ko po kasi, pag hindi ako nakapunta, para po bang kulang yung araw ko? Baka po kasi merong mangyaring kahiwagaan, kaganapan, hindi ko masaksihan na pagsisisihan ko kung ba't hindi ako nakarating. Kaya po sa bawat araw, talaga pong matindi ang aming pagpupursige na makarating sa banal na lugar na ito, kahit po napakahirap bilang isang inanantahan na talaga namang sukat na sukat yung oras. Para po lahat, sabi nga po ng banal na Espiritu, parti-partisyon. Subalit sa kanyang kalooban, ginagawa naman po niya ng kaparaanan upang yung mga ibang panggawain, magampanan mo ng walang pagkukulang and at the same time, makarating ka sa banal na lugar na ito. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Bakit nga po ba ang banal na lugar pong ito ay napakahalaga para sa akin? Sapagkat dito po ako binago ng Panginoon. Katulad nga po ng sinabi ko na sa inyo, yung mga ibang nakarinig na, sa dati ko pong buhay, hambing po talaga ako sa isang napakapangit na uod. Para po akong uod na napakapangit. Bakit? Nasa akin ang kataasan, nasa akin ang katigasan ng puso, pusong hindi marunong magpatawad. Pag nagtampo, binibilang ng linggo, binibilang ng buwan, binibilang ng taon bago magpatawad. Naalala ko nga po noon, pag kami po ng kabiyak ng puso ko'y nagkakatampuhan, talaga pong kung mga 5 araw lang, hindi po ako humaharap sa kanya. Kung matulog ako, lagi ako nakatalikod sa kanya. At gusto ko pa siyang asarin, hindi pa ako nasisiyahan sa pagtalikod. Nagtatalukbong pa ako, kahit ako'y naiinitan, para ipadama ko lang sa kanya yung galit sa aking puso. Subalit binago na nga po ako ng Panginoon, purihin ng Ama na wala na po sa akin yon. Kaya inihahambing ko po ang sarili ko bilang isang napakapangit na uod. Isa pa pong ugali ko, wala po akong inaatrasan. Sobra po ang tapang ko. Pag po ako'y inatake, aatake din ako. At masigit pa yung gagawin ko sa'yo. Yung mga salitang lumalabas sa bibig ko, hindi po talaga kayang tanggapin. Mga salitang talagang pumapatay. Kung mapapatay kita sa salita ko, papatayin kita. Wala po akong kinakatakutan. Sabi ko nga po, kahit po yung kabiyak ng puso ko malaki, 6-footer po yun Tapos po pulis pa dati sa CIDG, hindi po ako natatakot kahit may baril siya. Wala po akong takot sa kanya. Sabi ko nga po noon, kung 45 lang yung pananakot niya sa akin, ako Armalite naman yung pananakot ko sa kanya. Ganyan po ako katapang. Kaya po ako yung nagpapasalamat sa Panginoon, lahat po na yan ay binago niya sa akin. At dahil po dito, pinalambot niya yung aking puso, natuto akong umunawa sa mga mahirap unawain, natuto akong magmahal sa mga mahirap mahalin. Yun po yung ginawang kaparaanan ng Panginoon, kung paanong mula sa isang napakapangit na uod na gumagapang at naninira, ako po ay ginawa niyang isang napakamakulay at magandang paru-paro. Kaya po ngayon, maganda na akong paru-paro, hindi na ako pangit na uod. Kaya nga po lagi kong binabahagi kahit po sa eskwelahan, kahapon lang po napag-usapan namin. Hindi po ako kaagad-agad nalalapitan ng tao. Kasi po yung mukha ko, nakabakas na po yung tapang. Talaga pong mukha na po ako talagang tigre. Napakapangit ko po talaga. Hindi po ako agad nalalapitan. Kaya nga po nung may mga magulang na nakarating dito at nakita ako dito, nagulat po sila nang makita ako dito. Sabi nga po nila, uulitin ko po, bakit nakarating dito yung bruha na yan? Nagtataka po sila kung bakit ako napunta at napasok sa isang gawaing pangkabanalan, samantalang sa dating buhay ko, talaga pong napakatapang ko. Pagdaan ko po sa gate ng school, dire-diretso po ako, wala po akong tinitingnan. Kaya po ganun na lamang po, pag po may mga problema yung mga anak nila at naka-receive sila ng letter na ini-invite ko para makipag-usap sa akin,
hindi po nila malaman kung ano yung kanilang gagawin para ma-approach ako. Pero ngayon po, yun nga po, nabago na po ang Panginoon, ng puso ko na binago ng Panginoon. Kaya po, sabi nga po nila, nung nakita po nila ako, paminsan-minsan, manaka-naka, nakakapasyal ako doon sa eskwelahan pinanggalingan ko, sa St. Mary's College of Baliwag. Nagulat din po sila sa itsura ko. Bakit daw po parang lumambot yung mukha ko? Sabi nga po ni Tita Ana, Mami Beth, alam mo, nung una kitang makita, akala ko 75 years old ka na eh. Kasi ganun daw po katanda yung mukha ko. Kasi nga po, dala ko yung napakaraming problema. Pinipilit ko pong isolve yung problema sa kaparaanan ko. Tinuruan po ako ng Panginoon sa banal na lugar na ito. Hindi ganyan. Ang problema, hindi mo kayang isolve. Ako ang may kakayahan. Ituturo ko sa iyo ang kaparaanan para magkaroon ng solusyon ng mga problema mo. Noon po kasi hindi ako ganun. Pag ako'y may problema, talagang dibdiban. Hindi ako makatulog, hindi ako makakain. Kaya nga po nagkasakit ako ng vertigo, nagkasakit ako ng migraine. Yan po yung ginamot sa akin ng Panginoon. Kaya po, simula po na ang puso ko ay tumanggap ng mga banal na aral mula sa ating Panginoon, malaki po ang ipinagbago pati ng buhay ko. Ang problema, hindi po natin maiiwasan yan. Sino lang po ba ang walang problema? Kung patay ka na, hindi po ba? Subalit ang mga problema, kung kasama mo ang Ama sa pagre-resolve ng mga problema mo, madali lang pala. Para lang palang hangin na dumadaan yan. Sapagkat ang Ama, ang dakilang Diyos, ay katulong natin para yung mga problema na yan ay magkaroon ng solusyon. Problema nyo ba asawa nyo? Huwag kayong lumuha, mauubos ang luha ninyo, hindi nyo kayang pagbaguhin yung mga asawa ninyo. Problema nyo ba yung mga anak ninyo? Huwag nyong iluha. Wala kayong magagawa para pagbaguhin yung ugali ng mga anak ninyo. Subalit dumulog kayo sa Ama, siya ang magtuturo sa inyo ng kaparaanan para yung mga taong hindi mabago ang ugali, isang haplos lamang niya, sa isang ganyan lamang niya, magugulat kayo, iba na ang ugali ng asawa ninyo. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ano po ang pruweba ko dyan? Ang asawa ko po, tahasan ko na pong sasabihin at totoo naman nung inihahayag ko, kahit marinig niya, hindi ko tatalikuran. Sa dating buhay po, pareho po kami. Sabado at Linggo, nasa sabungan siya. Ako naman, Sabado at Linggo, nasa Tongitan. Yun po ako sa dati kong buhay. Kasi po ang katwiran namin isang linggo kaming nagtatrabaho. Karapatan ko naman na magdibersyon. Pero sabi ng Panginoon, hindi ganyan ang diversyon na gusto ko. Wala kayong mapapala sa pagtotongit at pagsasabong. Sapagkat wala ako sa sugalan, wala ako sa sabungan, wala ako sa tongitan. Ako ay makikita mo lamang kapag ako'y hinanap mo sa pamamagitan ng aking mga salitang banal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, hindi ko po binabawalan yung asawa ko. Paggabi may derby, meron yatang sabong kapatid na Lando, meron yatang sabungan dito sa Pulumpalasan, meron yata doon. Basta po iyan, alas 7 na ng gabi, wala pa. Sigurado ko na po yun, kinabukasan na po uuwi, nasa derbyhan na. Pero hindi ko po siya pinilit na magbago. Hindi ko po siya pinilit na magpunta dito. Ayaw ko po kasi ng kumbaga sa puno, kumbaga sa bunga ay hinog sa pilit. Inintay ko po yung pagkakataon na gagawin sa kanya ng Panginoon para siya mismo ang magpunta dito. Alam niyo po, sa kadudulog ko sa Panginoon nang ako ay alagad na. Ang hirap po kasing maglingkod, di po ba? Lalo na po kami, binigyan po kami ng karapatan na magbendisyon. Paano po kami makakapaghayag ng banal na salita sa mga nagpapabendisyon sa amin? Kung ang isip namin ang iniisip ko, naku, nasaan na kayong asawa ko, gano'n na kaya yung natatalo, pag-uwi kaya, may alas pa kaya siya, o baka naisan lana. Ganun po kasi mga sabungero hindi po ba kapatid na Lando? Ganun po, aalis po ng may singsing, may kwintas. Pag minala sa sabungan, uuwi, walang alahas. Nasanay na po ako sa kanya ng ganon. Noong mga panahon po na yon, hindi pa po ako alagad. Ako po ay nagpapacilitate lang sa gawaing panggabi. At nagulat na lang po ako habang ako po yung nakatayo dito, nakita ko po siya dun sa likod. Hindi ko po siya pinilit na magpunta dito. Nagkusang loob siya na makarating sa banal na lugar na ito.
At iyon na po ang naging pasimula na na-touch din po siya sa mga mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching hanggang siya po ay nagpunta na dito ng madalas hanggang naging caps na rin po siya. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hindi lang po niyo siya nakikita ngayon kasi nga po naging barangay captain po siya kaya naging abala siya, pero ganun pa man pagka niyayaya ko siya sa mga special na okasyon dito sa Dambana, nagpupunta naman din po siya. So, wag po ninyong iluha. Gagawa po ng kaparaanan ng Panginoon kung yung mga pasangkrus ninyong asawa at anak, gagawa po ang Panginoon upang ng kaparaanan upang sila ay magbago. Maghintay ka lamang. Kung ikaw ay ganap na makatotohanan sa ating Panginoon, nanaisin po ba ng Panginoon na pupunta kayo rito, may mga daladala kayo? Pagagaanin po ng Panginoon yung mga dalahin nyo sa buhay, kaya po yung mga bagay na yan, unti-unti niya pong tatanggalin upang higit ninyong maramdaman ang kahiwagaan at kadakilaan ng Panginoon na gagawin sa inyong buhay. Kaya mga kapatid, relax lang po tayo. Alisin po natin yung mga maraming dinadala sa puso't kaisipan natin. Ito po'y muli kong uulitin sa inyo. Ang Panginoon ay hindi nagtatalo-sira. Siya ay tapat sa kanyang pangako. Nangako po siya sa bawat isa sa atin, 365 times kung binanggit niya sa Bible ang salitang, anak, pumanatag ka, hindi kita pababayaan. So, kung binanggit po niya ito ng 365 times sa Biblia, ibig pong sabihin, araw-araw, sinasabi sa atin ng Panginoon ang ganitong mga salita, anak, pumanatag ka, alisin mo ang mga kaguluhan ng isip at kaisipan mo sapagkat kapiling mo ako sa bawat araw, hindi kita pababayaan. Kaya po, relax lang po tayo. Pag po tayo nandirito, alisin po natin yung gumugulo sa ating kaisipan. Wala po kayong matatanggap pag may kaguluhan ng inyong kaisipan. Isa lamang po ang dapat nating gawin. Magkaisa-isa po tayo na pumokus lang po tayo sa Kanya. At mararamdaman po natin ang napakaraming hiwaga na gagawin sa atin ng Panginoon sa bawat araw. Magandang umaga po at maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po, Tita Beth, sa napakagandang ibinahagi mo po sa amin at kinapulutan po namin ng magandang aral. Ang susunod po na magbabahagi ay ang guro po ng mga choir, si kapatid na Gloria Binuya. Buhay ang Diyos. Kanina pong umaga, kagabi po pala, dahil galing po ako dito, pag uwi ko po sa bahay, nung nakahiga na ako, sabi ng anak ko, Nanay, ano bang petsa ngayon? Sabi ko, July 4. Nanay, hindi ba natatanda ang birthday ni Ina? Nagulat po akong bigla, naku kako, nakalimutan ko, birthday nga pala ni Ina. Tapos po, nag-text po yung aking mga pamangkin, nandun daw po sila, yung aking mga kapatid nandoon. Tapos sabi ko, bukas na lang ako pupunta. Galing po ako doon. Sabi ng aking ina, bakit hindi ka nagpunta kahapon? Sabi ko po, kasi medyo masama yung pakiramdam ko kasi nga tumataas nga ang presyon ko. Sabi kong gano'n sa akin ina, di ko po sinabing nakalimutan ko. Eto na po. Sabi po nung aking, sabi ko, ina, naku ako nga tumataas din ang presyon si Nene nga nandito, tumataas din na ang presyon. Ngayon nagtanong po ako, bakit ba? Lahi ba natin yan? Abay, oo, hindi mo ba alam? Kasi atituting mo, namatay din na sa ganyan. Si Sansing Pasingme namatay na sa ganon. O si Kuwa naman na ganon din na sakit. Sa madali sa lahat po, sa aming kaanak, 3 na po yung namamatay sa ganon. Yung pong aking ama, yung ama mo rin na tumataas din ang presyon nun. Ngayon po sabi nung isang kapatid ko, ina, tigilan muna at baka nung atakihin yan sa nervyos. Hala ka na kang ginawa kundi sabihin na lahat yung mga inatakit, mga ganon-ganon. Ako po ay nakangiti. Sapagkat habang nagsasalita po yung aking ina, nakangiti ako kasi hindi naman po ako natatakot mamatay. Ang kinakatakutan ko po, yung maiiwan ko kung halimbawa dumating na ngayon panahon na ako'y kukuhanin na ng Panginoon, di po ba? Dahil wala naman pong nakakabatid niyan. Sa totoo lamang po, lahat po ng tao ay mamamatay.
Iba-iba nga lang po ang kaparaanan. Merong inatake, meron namang napakulang natetanoy na matay, meron naman natutulog hindi na nagising. Iba-iba pong kaparaanan, hindi po tayo lahat mamamatay sa ganung sakit. Kaya nga po ba, di po ba, hinihiling natin, Panginoon, nawa po'y dugtungan mo pa, lalo po sa mga napuksan ng puso. Di po ba? Kasi alam naman natin, hindi naman natin hawak ang buhay natin. Anytime, pwede niya tayong kuhanin. Pwede niya tayong kunin. Kahit naglalakad ka, kung bigla kang nagsikpan dibdib, hindi ka na, katulad nga po ng aking ama, di po ba't umaawit lang din pagdaka po, na gano'n, umupunay tsaka na po nabuwal. O di po ba? Subalit ano pong pinagpasalamat ko, salit na ako'y malumbay noon. Nagpasalamat ako sa Panginoon sapagkat inihanda niya ang aking ama. Sapagkat sa loob ng 8 araw na pamamalagi niya dito, nabuksan ang puso niya. Kaya po, hindi po, totoo po, masakit mawala ng mahal sa buhay. Subalit, sa isang lingkod na katulad namin, na mayroong pangako ang Diyos sa atin, na hindi niya tayo pababayaan, yun po ang pinanghahawakan ko. Sabi ko nga, sa love ko lang, kung sa dati ko lang buhay, na sinabi po ng aking ina na, ang ditching ano mo, ang atiganan mo, baka po sa nervous ko, inumin ko na lahat ng dahon-dahon, baka pati yung mga damo, ilaga ko at inumin ko. Ano po, lahat ng mga gamot. Pero hindi po. Natatandaan ko po yung sinabi ni Madam Beth, be still. Kaya po, pumanatag ka, inihahain ko lahat sa ating Ama. Napakaganda po ng binahagi niya kasi po, minsan po, kung paano nga po ang takot ko, hindi po yung mamatay. Yung paano ba yung aking mga anak na iiwan, na walang pakilala sa Panginoon, na ako lamang ang inaasahan, na magsisilbi nilang kaliwanagan, na magsisilbi nilang pag-asa, na pag sila'y nalulumbay, mapagagala ko sila, mabibigyan ko sila ng ang pag-asa, na lumakas ang kanilang kalooban. Ang aking pong anak, sa totoo lamang po, nung nabubuhay ang kanyang ama, lagi hindi po kami talagang magkasundo. Kasi po, ang pakiwari ko po, laging kinakampihan ng asawa ko yung anak ko na yon. Yun po ang pakiramdam ko. Lagi ko sinasabi, huwag mong konsuntihin ang anak mo sa mali, kundi ituwid mo siya sa kanyang pagkakamali. Ade, ano na po, hindi na po iimig yung aking asawa, tahimik po siya. Bagamat alam ko na siya namamagitan sapagkat ayaw po kasi ng aking asawa na merong maingay sa bahay. Ako naman po, hindi naman po ako maingay, kundi gusto ko lang na ituwid siya roon sa mga pagkakamali niya. Kung sa dating buhay ko, wala din po akong pakialam. Kahit po mag-away kami, okay lang po yun nung araw. Pero ngayon, iba na po kasi Dahil meron ka ng pakilala sa Panginoon, alam mo na yung tama at mabuti. Nang mamatay po ang aking kabiyak, mapakarami pong nabago sa aming buhay na mag-ina. Masakit man po yung naging kaparaanan na kaming dalawa ay ang puso namin ay paglapitin. Subalit isa po iyon sa ginamit po ng ating Panginoon. Minsan po nakaharap sa computer, ang sabi po niya sa akin Nanay, yung pechi ko nag-comment sa ano ko, sa Facebook ko. Sabi ko po, bakit? Sabi ko po gano'n kasi, ano po ako, bigla po akong kasi po baka mami ako ano pinagsusulat. Alam niyo po naman yung mga teenager. Sabi po niya, bakit ano ba pinagagawa mo? Naku, tandaan mo, huwag kang magsusulat ng kung ano dyan. Isang click mo lang dyan, napakarami makakabasa. Kung hindi maganda, sa'yo rin ang ano niyan, sa'yo rin ang balik niyan. Hindi Nanay, maganda yung inaano ko. Ano ba yung inano mo dyan, ipinacebook mo dyan? Bakit nag-comment si Mami Beth? Sa loob ko naman po, hindi naman magko-comment si Madam kung pangit ang nakasulat. Hindi Nanay, sabi niya maganda. Maganda. Sabi ko, dapat, kung maganda ang sinasabo mo, maganda rin yung nasa puso mo, hindi yung sa bibig mo lang sasabihin na maganda yan. Di sabi niya kasi Nanay, nagpapasalamat siya kasi, kumbaga sa parang hindi nasayang yung iyong pag-ano sa Panginoon. Sabi niya, parang nararamdaman ko na, Tita Glo, ganun po, natuwa po ako. Bakit po? Di po ba sabi nga po, katulad po ng mga Facebook na yan. Kung minsan, madalang po ako maglagay mag-post ng kung ano-ano. Kasi po, baka pumamaya, sa akin akala ko maganda. Hindi po pala maganda sa iba. Kaya po yung aking anak sinasabihan ko, anak, mag-iingat ka. Dahil, isang click mo lang, libo-libo ang makababasa ng mga sinasabi mo. Libo-libo ang makakikita ng mga picture mo, kung picture man iyan. Minsan nga po, gumanap po kami, magkakaibigan. Si kapatid na Mirna, si kapatid na Ana, si Melissa, ako, hindi ko pa po alam kung sino, na sa isang birthday party po ng kapatid na anak-anakan ni kapatid na Marisa. Ako po si kapatid na Mirna po ay nag-costume po siya ang tawag ko po sa kanya ay Mirna Kalabasa, kasi po nakasuot siya ng costume. Ngayon po, ito naman si Melissa Pechay, naka-costume po kami. Si Ana naman po ay Ana Sitaw, si Nene naman po ay Nene
Kerot. Ngayon ako naman po, sabi ko po, ako po kayo yung prinsesa, diwata. Sabi po ni kapatid na Berhel, diwata daw po na iniluwa ng bulkan, yun po ang sabi. Ngayon po, sa tuwa po, kasi po, kami po ay walang hangarin na masama sa aming ginawa, kundi ang nasa namin makapagbigay aliw doon po sa bata na nagdiwang ng kaarawan, kahit po hindi po namin ginagawa yun. Nang dahil sa pagmamahal na rin namin kay Mother Marisa na ina ng Mother of the House, ginawa po namin makapagbigay ng saya. Ngayon po pinakita po sa akin ng mga picture ko. Ako po tuwan-tuwa kahit po gano'n na itsura kasi po, diwata nga po, yun nga po ang aking diwata ako. Sabi po ni kapatid na Leng, okay na ba kapatid? Ipopost ko to. Ang pilikmat ako po'y gano'ng kahaba ron. Talaga po naman na sasabihin ko, sabi ko, sige. At pag nakita ng mga anak ko yan, matutuwa. Naku po, sabi ko, anak, sa may Facebook, tignan mo, ando yung mga picture namin. Sila Mirna, gano'n. Nang makita po ako, nanay, ano ka ba, bakit pinost mo pa to? Bakit ka ako kaganda-ganda, clown kami dyan? Diwata ka ako. Anong diwata? Kamukha ka ni Bella Flores, ano? Sa akin ng anak ko? Di po ba, at least, hindi po pangit. Ibig sabihin, nakakatuwa naman. Nakakatuwa yung ano na yon. Siyempre po kami, kaya nga po sabi ko sa aking anak, iyon ay ginawa lang namin yung costume yan, para lang makapagbigay kami kagalakan, hindi sa kung ano paman. Kaya po yung aking anak, sinasabihan ko na lalo sa Facebook, kasi hindi iba na po tayo ngayon, kung saan na po nakakarating yung mga message natin, yung po mga picture. Ako po kasi mahilig po ako pagka masaya, talagang po-post po ako, sabi ko ilagay mo sa face out yan. Alam niyo po talagang napakahiwaga ng Panginoon. Kung sa dati ko pong buhay, talaga po siguro gulong-gulo na ako. Kaming mga hinirang sa katauhan ng mahal na Apo Kunching na naririto. Kung sa ganang amin pong katauhan, di nga po kami makapaglilingkod o mag-aaraw-araw pa rito. Gayong yung iba namamasahe pa ng 100. Ganon din po ako, hindi po kami nagbibilang. Dati po, naisasakay ako ni kapatid na Mirna, nalilibre ako. Pero ngayon po, namamasahe po talaga ako. Ibig ko po sabihin, wala po doon sa halaga ng ginagastos mo. Bakit ka naririto? Kundi, mayroong nagahari sa puso mo. Mayroong kakaibang nararamdaman ka na di mo alam ito. Sa kabila ng mga pagsubok, huwag mo sabihin, ay, sarap naman ang buhay ng alaga. Diba? Hindi po. Mas matikit din po ang inaabot namin pagsubok. Subalit patuloy kami lumalaban. Ang sabi nga po, lulunin mo yung mapait. Kainin mo yung matakla na yan. Lahat, maasim, matabang, at kung ano-ano pa. Alang-alang sa Panginoon. Hindi po lahat kami rito ay makakatanggap ng papuri. Marami din sa amin ang pagpupula. Subalit, katulad po ng lagi kong sinasabi, ang Diyos ang nakakakita ng kalahat-lahat sa atin. Ang Diyos ang nakababatid ng laman ng ating mga puso at kaisipan. Wala tayong malilihim kahit ano. Tayo po ay naririto bilang inakay ng banal na Espiritu sa kataong ito, sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Kaya ang paglaban sa ating mga sarili, yung katatagan na nagmumula sa ating Panginoon, yan po ang ating hihilingin sa tuwina. Sapagkat ang bawat isa ay maaaring gamitin pagsubok sa iyo. Eto, si Tita Seni pwedeng gamitin sa iyo. Etong kapatid ko ito pwedeng gamitin sa iyo. Sabi ko nga po, kani-kaniyang pagtitibay. Iyan po ang aking natutunan. Hindi ko po sinasabing ako'y matatag. Wala po akong katatagan. Ako po'y mahina. Kaya't iyan po ang lagi kong hinihiling sa Panginoon. Bigyan ako ng katatagan, kalakasan ng kalooban. Huwag akong bigyan ng pagsubok na hindi ko makakaya na magiging dahilan ng ipagkakawalay ko sa Kanya. Napakabuti ng ating Panginoon. Ang lahat ng ito, inaalay po namin sa ating Panginoon. Kami mga hinirang na alagad, wala po kayong kaalaman, anuman ang aming dinaranasan sa buhay, tanging sa Diyos namin iaasa lahat. Sapagkat wala naman po kami pwedeng isang bigyan, kundi ang tanging Panginoon lamang na nagbigay sa atin ng buhay. Kaya, napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Napakasarap po kasi magbahagi sa inyo sa totoo lang kapag yung sinasabi mo nararamdaman mo sa puso mo, talagang hindi mo po talaga mapigil yun. Napakabuti ng ating Diyos. Kaya, sa mga naririto, yung aking mga kapitbahay, alam marami dito. Sabi nga, you cannot please everybody. Ang tao'y mahuhusgahan mo sa panlabas na kaanyuan niya, maging sa panalita at kilos niya. Subalit hindi kailanman sa laman ng puso niya, na tanging nakakalirip ay ang Diyos Ama. Kaya pinupuri at pinasasalamatan ko ang ating Panginoon
Bagamat sa aking puso, sa totohanan lamang po hindi ko mahisuko, alang-alang sa aking mga anak, sapagkat ang gusto ko, maging gabay ako nila, mapatnubayan ko sila, sapagkat walang sino man na mangangalaga sa kanya kundi ang ina na siyang gagabay. At siya rin magsasabi na, anak may Diyos na buhay, nakakalinga sa inyo, may kumakalinga sa atin. Kapag dumarating yung aking problema, nag-iisa ako sa kwarto, doon ako nananambitan sa Panginoon, doon ko lahat ibinubuhos. Ano man yung laman ng aking puso, sa Kanya ko sinasabi, sa Kanya ko lahat ibinubulong. Alam ko, sabi ko nga, sa pamamagitan ng larawang ito, Ama, nakikipagniig ako sa iyo. Wala mang buhay ang larawang divine mercy nito. Subalit, ang Espiritu mo'y buhay na sa akin ay nakatunghay. Ako na isang balo na walang inaasahan kundi ikaw, ang aking mga anak na ulilan at aking sa iyo lamang din umaasa. Ipinagkakatiwala ko po sa iyo. Subalit, sabi ko nga, lagi kong hinihingi yung extension ng aking buhay, alang-alang sa aking mga anak. Kaya po, huwag tayong magsawa kahit marami tayong dinaranas sa problema, lalo na po yung mga alagad na kasama ko. Alam ko po yung iba't iba ang dinadanas natin. Maaring hindi katulad doon sa akin, maaring iba ang sa inyo, iba ang sa akin. Subalit patuloy tayong lumaban, humingi tayo ng lakas sa ating Diyos. Siya lang ang magbibigay sa atin nun. Wala tayong pwedeng ipagkusandigan. Salamat sa mahal na Apo Kunjing na siya naging dahilan kung bakit nabuksan ang puso ko sa Panginoon. Walang perpektong tao, wala pong banal na tao, lahat po tayo nagkakasala sa ating kilos, sa salita at sa gawa. Kaya po, ako'y humingi ng tawad sa ating Diyos, ano man ang aking nagagawang kasalanan. Nagsusumakit maging totoo sa Kanya, nagsusumakit maglingkod sa abot ng aking makakaya. Kaya ang lahat ng ito'y para sa iyo, Ama. Aawitin ko po ang awit na ito. Pagamat hindi po natatandaan ng kapatid na Alan yung pong tipa ng awit na ito, aawitin ko po para sa ating Panginoon. Ang lahat ng ito'y para sa'yo. Luha at tagumpay, dulo, lahat sa'yo. Ikaw ang iisang pag-ibig, ako'y lupa, hangin at tubig, at sa langit man, sana ay mahimlay ako. Ang lahat ng ito'y para sa'yo. Luha at tagumpay, dulo, lahat sa'yo. Ikaw ang iisang pag-ibig, ako'y lupa, hangin at tubig, at sa langit man, sana ay mahimlay ako. O Ama, salamat po sa pag-ibig mo, sa pag-akay mo sa dakong ito upang ika'y makilala ko. Salamat sa Apo Kunjing na hinirang mo para sa amin, at kasama sa hirap man, ginhawa man. O Ama, kami naririto, mga hinirang mo.
Kung saganang sarili namin di nga maglilingkod sa'yo, pagkat kami mahinang totoo, walang lakas ang kinatalino, kundi ang lahat ng ito'y mula sa'yo. Ang lahat ng ito'y para sa'yo. Luha man ang kakamtin ko, maligaya ang puso ko, pagkat ika'y nakilala ko. Buong buhay ko'y ihahandog sa'yo, kaya't narito, o digin mo, o ama ko. O ama, sa sala ko'y patawa, ama ko. Batid mo ang bagay na isinuko sa buhay ko. Di ko man isa-isahin ito, pagkat ama, batid mo ang totoo. Umaasa ako, anumang sinuko ko'y huwag balikan ito. O ama, dinggin mo laman itong puso ko. Sa bawat araw, gabi-gabi man, nagsusumamo ako sa'yo. Sinasabing laman ng puso ko, laman din ang isip ko'y nababatid mo. Wala ngang nalihim sa iyo, o ama ko. Papuri sa'yo, o ama ko. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat po sa mga kapatid kong naririto. Umuunawang totoo, di man batidang sa loobin ng isa't isa, subalit sila'y naririto. Lahat ng ito'y para sa'yo, sa'yo. Salamat po sa iyo, dakilang ama ko. Sa akunching na hinirang mo, nagbabata ginamit mong totoo sa aming buhay, nag-akay sa amin, o ama ko. Salamat po, o ama ko. Puso ko'y payapain mo, pagkat pag-ibig mo bumuhay sa'kin, ama ko.
Nag-iisa man ako ngayon, kabiyak ng puso ko'y binawi mo. May galak pa rin pagkat ikaw ang may kasama ko. Salamat po, salamat po, salamat po. Walang katumbas na pag-ibig ang alay mo. Salamat po, salamat po, salamat, Ama ko. Buhay ang Diyos. Salamat po sa inyo po lahat. Talagang wala po tayong wala tayong talagang ang Panginoon talaga ang ating marapat na hingahan ng ano pa mang bagay. Salamat po sa inyo, sa aking mga kapatid, sa aking Madam Betsy ko na nagbigay sa akin ng kalakasan din naman. Lalo na po nung unang ako'y dumaranas ng maraming pagsubok dito. Sa aking shepherd. Salamat. Nami-miss ko po kayo. Sa aking mga kapatid, sa choir, kay kapatid na Alan. Siyempre po sa mahal na Apo. Mga kapatid, di pa po ako siguro mamamatay. Di po ako ano lang po, sobra po kasing saya ko eh. Mapakasaya po kasi ng puso ko, kaya yung luha hindi mapakasarap po kasi ng aking nararamdaman. Kaya po, sana po sa inyong lahat, ako man po'y walang halaga, sa bawat ibinabahagi ko'y nawa nakapagdulot ako sa inyo ng maliit man lang na inspirasyon sa inyong buhay. Kaliwanagan, kung sino man yung parang nadidimla na, nawawala ng pag-asa, mapalad po kayo, may mga kabya kayo. Ako wala na at akin lang mga anak. Subalit, mapalad pa rin ako sa batid ko, hindi po ako pinababayaan ng ating Panginoon. Siya po ang aking kasama. Maraming salamat po. Maraming salamat kapatid sa maganda mong ibinahagi sa amin at sa yung magandang awit. Maraming salamat po sa lahat na nagbahagi sa umagang ito. At inaanyayahan ko na po na magsitayo ang lahat upang awitin ang panalangin